Ang mga taga-probinsya ay sanay nang marinig ang tunog na nililikha ng mga kuliklik, ng hangin, ng pagaspas ng mga dahong tinatangay nito. Ang mga tunog na iyon ay bahagi na ng bawat gabi nila. Ngunit ang tunog na batid nilang mula sa isang aswang na kung tawagin ay tiktik, iyon ang naghahatid sa kanila ng kilabot na hindi nila makasanayan. Kapag daw malapit ang dinig nila rito, ibig sabihin, ang tiktik ay nasa malayo pang distansya. Ngunit kung malayo naman ang dinig nila rito, nangangahulugan na ito ay malapit na. Nang gabing iyon, nakapangingilabot ang sigaw na pumailan lang sa katahimikan ng gabi. Ang mga residente ng liblib na baryo na nakarinig ay nanghilakbot, nagtakip ng tenga, ngunit wala isa man ang nagkaroon ng lakas ng loob na alamin ang senaryo sa likod ng makapanindig balahibong sigaw na iyon. Kinabukasan, kasabay ng bukang liwayway, ay bumungat sa kanila ang balitang isang buntis ang nawala ng sanggol dahil sa tiktik na umatake kagabi. Dinala na raw sa pinakamalapit na ospital sa bayan ang babae dahil agaw buhay din ito. Nanlumo si Basya sa nalaman. Hindi iyon ang unang beses na umatake ang tiktik sa kanilang baryo. Labis na siyang nababahala. Marami na rin ang umalis sa lugar na iyon, lalo na ang mga kababaihan na may planong magdalang tao. Sa takot na maagaw ng tiktik ang kanilang sanggol, ay mas pinipili nila ang mga ibang bayan, kaya tuloy natatakot na rin si Basya. Sa panahong iyon nakalat ang balita tungkol sa tiktik ay nakilala ni Basya si Anton. Naglalako siya noon ng paninda niyang kakanin na magkatulong nilang niluluto ng nanang niya nang makasalubong niya si Anton. Hindi niya ito kilala, tila bagong salta sa baryo nila. Huminto ito sa paglalakad para bumili ng kakanin ng dalaga. Anang binatang si Anton. Matapos tikman ang kakanin, sinasabi na nga raw ba niya at masarap iyon na sumakto sa kumakalam niyang sikmura. Bibili pa raw siya ng isa. Natuwa naman si Basya. Subalit ang tuwa ay agad na palitan ng pagkataranta nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala pa naman siyang dalang payong. Si Anton ay agad pinitas ang malaking dahon ng gabi at ipinandong sa dalaga. Tapos ay hinila niya ito sa luma at sira ng waiting shed na yari sa kahoy. Kahit papano naman ay may konti pa itong bubong na nagsilbing silungan nila. Nagpasalamat si Basya sa ipinakitang malasakit ni Anton at doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Mula noon ay naging suki na ni Basya sa paninda niyang kakanin si Anton. Minsan pa ay tumutulong ito sa kanilang mag-ina sa pagluluto niyon. Kaya naman ang dalaga ay hindi maiwasang hindi mapalapit ang loob sa binatang may maamo ng mukha may maamo pang pag-uugali. Hanggang sa dumating na nga sila sa punto na nagkahulugan na ng loob at nagkaroon din ng lakas ng loob si Anton na sabihin kay Basya ang nilalaman ng puso niya. Dahil umiibig din naman siya sa binata, kaya't hindi na masyadong pinatagal ng dalaga ang paghihintay ni Anton sa kanyang sagot. Tulad ng matamis niyang kakanin, ay ibinigay niya rito ang matamis niyang oo. Ang pag-iibigan ni Anton at Basya ay naging huwaran ng mga kadalagahan at kabinataan sa baryo. Lahat halos sa kanilang lugar ay nagnanais na magkaroon ng pag-ibig na tulad ng sa kanila. Kasabay niyon ay ang patuloy na pag-atake ng tiktik tuwing gabi. Masyado lang itong madulas na kahit ang mga nagruronda ay nahihirapang mahuli ang mapamerwisyong aswang na yon. Hindi naglaon, sina Basya at Anton ay nagsama sa iisang bubong. Ani Anton, huwag daw mag-alala ang dalaga. Sa oras na makaipon siya ay ihaharap niya ito sa dambana. Hindi naman nagawang tumutol ng nanang ni Basya sa pagsasama ng dalawa dahil ang anak niya ay nagdadalang tao na. Isang gabi, habang magkatabi sa higaan, sinabi ni Basya kay Anton na natatakot siya sa kanyang pagpupuntis dahil tiyak na naaamoy na siya ngayon ng gumagalang tiktik sa kanilang baryo. Hinawakan ni Anton ang kamay niya at sinabi nito na sa oras daw na makita ni Basya ang tiktik ay huwag na huwag itong magdadalawang isip na patayin ito
gamit ang patalim na lagi nilang inilalagay sa ilalim ng unan. Sinabi naman ni Basha, paano kung hindi niya makaya? Tinignan siya ni Anton sa mga mata bago sinabing, ang tiktik ay wala sa sariling katinuan sa mga oras na ito ay nasa anyong aswang. Wala itong ibang nasa isip kundi ang makuha ang biktima at malapa ito. Gugustuhin ba niya na maging pagkain nito ang sanggol sa sinapupunan niya? Hindi raw sa lahat ng pagkakataon ay nasa tabi niya siya, kaya kailangan niya maging matapang at buo ang loob sa oras na wala siyang ibang maaasahan na makapagliligtas sa kanilang mag-ina kundi ang sarili niya. Tinandaan naman ni Basha ang sinabing iyon ni Anton sa kanya. Isang gabi, nagising si Basha na wala sa tabi niya si Anton. Nag-alala siya kaya't bumangon siya at tinignan ito sa ibang sulok ng bahay. Paulit-ulit itong tinawag ni Basha, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Nakaramdam siya ng takot dahil siya lang mag-isa roon. Nakabukod na kasi sila ng bahay sa nanang niya at mga kapatid. Nang bigla siyang mapatingala sa bubungan, dinig niya ang paglapag doon ng tila isang mabigat na tao. Sa takot ay dali-dali niyang kinuha ang patalim sa ilalim ng unan. Inihanda niya ang sarili sa posibleng pag-atake ng tiktik. Puno man ng kaba ang dibdib, ay sinabi ni Basha sa sanggol sa kanyang sinapupunan na handa siyang protektahan ito kahit na anong mangyari. Hindi niya hahayaan na makuha ito ng tiktik. Tinalasan ni Basha ang pakiramdam. Dinig niya ang malayong paghuni ng tiktik, kaya't batid niyang nasa paligid na ito. Nang muli niyang marinig ang lagabok sa bubong, ay nilakasan na niya ang loob. Nagulat pa siya nang biglang matungkap ang kanilang bubungan at bumagsak mula roon ang isang kakatuwang nilalang na noon lang niya harapang nakita. Ang tiktik. Nakakatakot ang anyo nito. Hinawakan ni Basha ang kanyang tiyan. Hindi siya nagpasindak at pilit pinangibabaw ang tapang sa dibdib alang-alang sa sanggol nila ni Anton. Hinawakan ng mahigpit ang patalim at buong lakas na itinarak ayon sa tiktik, ngunit nakaiwas ito. Ang tiktik naman ang umatake sa kanya. Pinalad siyang makaiwas din. Tumakbo siya sa kusina. Naabutan siya nito. Akmang dudukutin na nito ang sanggol sa tiyan niya gamit ang mahabang dila, pero nagawa niyang tarakan ng patalim ang kamay nito. Sa pagpapambuno nila ay natabig niya ang bagang lalagyanan ng asin kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. Hayok na ang tiktik na makuha ang sanggol, kaya't hindi nito alintana ang tumapo na asin sa sahig. Kinubabawan nito si Basha. Dumakot naman ng asin si Basha at isinungalngal sa nakangangambunganga ng tiktik. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo nang matitigan ni Basha ang mga mata ng tiktik. Ang mga matang iyon na kasing lagkit ng kakanin kung tumingin sa kanya. Ang mga matang iyon na nangingislap kapag nakikita siyang masaya. Ang mga matang iyon na naninimdim kapag alam na may dinaramdam siya. Ang mga matang iyon na nangungusap ng pag-ibig sa tuwing maglalapat ang mga labi nila. Ang mga matang iyon ay kay Anton. Anton? Naalala niya ang sinabi ni Anton na kapag ang tiktik ay nasa anyong aswang, ito ay wala sa sarili, kaya kailangan niya maging matapang at buo ang loob para sa kanilang sanggol. Napapikit si Basha habang paulit-ulit na itinatara kay Anton ang patalim hanggang sa tuluyan itong mabuwal sa sahig. Napaiyak na lang si Basha. Habang nakahandusay sa sahig ay unti-unting bumalik sa anyong tao si Anton. Sa nangihinang boses ay humingi ito ng tawad kay Basha at nagpasalamat dahil sa pagprotektang ginawa nito sa kanilang anak. Sana raw ay maalala siya ni Basha bilang si Anton na nagmamahal sa kanya ng lubos at hindi bilang isang tiktik na sumpang taglay ng kanilang pamilya. Isang mahigpit na yakap at pagluha ang naging tugon ni Basha. Hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa tuluyan nitong ipikit ang mga mata. Binigyan ni Basha ng maayos na libing si Anton. Ang sabi niya sa kanyang pamilya at kanilang mga kababaryo. Namatay si Anton dahil sa pagtatanggol nito sa kanilang mag-ina
Mula sa umataking tiktik, mas mabuting siya na lamang ang makaalam ng tunay na pangyayari. Hinayaan niyang makasama ni Anton sa libing ang mapait nitong lihim.